Hello Kathleen fans! Ito na nga ha, sobrang cute ng ginawa ng dito ng isang fan mga customers kasi kinumpara mga customers yung kumapa yung hand gestures ng Catherine na magkapareho no dito sa mga kumapa yung mga outfits nila and so on mga customers. So sobrang kulit lang. And then ito, next item natin, si Alora na-mention dito no, si yung Catherine na best friend niya sa isang interview. And no boyfriend since birth no, si Alora, and Bisaya pala si Alora na best friend ni Ma'am Catherine mga customers no, kagabi ko lang nalaman. And then ito, dito ko lang din nalaman na si Ma'am Marian Rivera at saka si Ma'am Angel Locsin dati ay naging reyna no ng Mega Magazine mga kasombreros 2017, tapos ngayon ay ang reyna naman na kumapa-feature ng Cosmopolitan, sponsored by Cream Silk ang mga sombreros ay sina Ma'am Nadine Lustre at saka si Ma'am Catherine Bernardo mga sombreros. So napakalupit no, kasi sina Ma'am Marian dati, tapos si napakaangas ni Marian dito mga sombreros, naka-black silang dalawa ni Ma'am Angel Locsin. So kumapa yung mga susunod na mga reyna ng cover magazine mga kasombreros ay itong Kathleen mga kasombreros. And then ito, ang kulit din ito mga kasombreros, yung ginawa ng isang fan na parang kurtina, tapos binuksan, tapos si Ma'am Catherine at saka si Sir Alden yung nasa loob mga kasombreros. So although edited lang siya, so sobrang nakikita na ako mga kasombreros no. And then ito, si Sir Alden ay nag-post ulit ang video ng kumapa ng kanyang bagong endorsement video na kung saan ay sinabi niya dito na I'm always driven to chase the next big thing. That's why I ride with BDO Auto Loan. With Auto Finder and Auto Loan Calculator, I can easily compare options and decide on my next big ones. Ride your way with BDO Auto Loan. O diba? Parang ako nang yung nag-advertise mga kasombreros. So kidding aside, so ito po no, next item natin mga kasombreros ay todo ensayo ulit no, si Pops Alden kasama ang kanyang coach mga kasombreros. Ito po ay nasa bahay lang yata or nasa gym mga kasombreros, parang ito yung parang pre-exercise niya ng cycling bago yung mismong ride doon sa sa highway mga kasombreros. So ang cute ng kanyang outfit no, navy blue mga kasombreros. And then ito, next item natin mga kasombreros ay nag-post siya ng kanyang prayer item for today no. Sabi niya dito, Dear God, thank you for the forgiveness you so graciously extend to me even when I fall short. Your mercy is endless and I am deeply grateful for the freedom it brings. Help me to extend that same forgiveness to others even when it's difficult, just as your word in Matthew 18:22 reminds us to forgive repeatedly. Teach me to release bitterness and grace, or show grace, reflecting the love you have shown me. In Jesus' name, Amen and Amen. Amen, Pops Alden. Thank you for the reminder of forgiveness and that we should forgive each other. And then ito, nagkaroon siya ng ang ganda ng view dito kasi yung Instagram story niya na picture, parang siya, parang maraming tao, tapos mga bikers yata ito mga kasombreros, tapos nasa gilid sila ng parang mountain, and then naka U-shape na, tapos parang yung kaliwa niya naka-extend ng sa kabila mga kasombreros. Sobrang cute no, hindi ko alam kung maging part ito ng parang itinerary ng Tour de France mga kasombreros, na kung saan siya nga po ay excited din mga kasombreros. And then ito, nag-release no, panibagong mamaya abangan natin mga sus, or sa next vlog natin, nag-release ang Cream Silk ng panibagong teaser video. Alam ko kuha ito sa screen mismo mga kasombreros, kung saan pinapalabas siguro mga staff or mga part ng management nila yung kumukuha. So ito po ay naka-white naman sila dito, tapos parang kumukuha sila ng kanilang magiging outfit.
So if I'm not mistaken ay ito po yung pinakauna bago yung kulay pink na naisuot na nila na napili nilang dadamitin mga kasombrero. So yung naka-white sila tapos ibibihis nila or papalitan nung kulay pink na color motif mga kasombreros ng cream silk nga. So ito next items natin. So madami tayong item. Ito na nagpa-picture yung mga fans. So kasama yung may-ari nung nung gym or yung coach mga kasombreros. So talagang famous kahit yung mga may-ari ng nagpapa-picture kaya box office king mga kasombreros. So actually that is it sa ating Kathleen items. Maraming salamat sa loyal pa rin sa Kathleen at hindi natitinag. Sana po ay pakinggan po natin ang ating Word of God and pagpalain po ang bawat isa. At para po sa ating Word of God ay sobrang ganda po nito mga kasombreros. Ang title natin, Malapit sa Puso. Acts chapter 13 verse 22, I have found David, the son of Jesse, a man after my God, heart who will do all my will. 1 Samuel 13:14, the Lord has sought for himself a man after his own heart, and the Lord has appointed him, referring to David, ruler over his people, because you have not kept what the Lord commanded you, referring to King Saul mga kasombreros. Yung Acts 13:22 as a sort of background ay si Apostle Paul po ito nagsasalita, nire-recall niya or nire-review mga kasombreros sa mga tao doon sa Antioch mga kasombreros sa Pisidia, yung kumapa yung buhay ni King David mga kasombreros or ni Haring David na malapit sa puso ng Panginoon, no? Si Haring David po ay anak po niya Solomon mga kasombreros, hindi po nakakalam. And then yung 1 Samuel 13:14 nga, ito yung Old Testament na kung saan ay binase ni Apostle Paul yung kanyang salita or ang kanyang reminder na si King David ay sobrang malapit sa puso ng Panginoon. So grabe, no? Para maintindihan natin kung bakit sinabi na si David po ay a man after God's own heart. Ibig sabihin sobrang lapit mga kasombreros. Close na close, no? Ganon mga kasombreros. And we need to see what characteristics he had to qualify for such an exalted description. So ano nga ba yung mga qualities ni King David mga kasombreros? And may segue ko dito, ito talaga yung gusto ko talaga ng mga leaders sa church, sa bahay, sa government, and kahit saan mga sa companies. Kasi si King David bilang hari ay nag-set siya ng example ng papaano ba i-lead, papaano pangunahan yung mga taong nasasakupan natin. And yun nga, no, si Apostle Paul sa Book of Acts ay nag-speak siya about sa feeling at sa qualification ni King David mga kasombreros na he was a man after God's own heart. So part of why David is called a man after God's own heart is that he had absolute faith in God. So pag sinabi nating absolute mga kasombreros, wala siyang katapusan. Wala siyang limitation. Hindi ibig sabihin na walang katapusan na hindi namamatay si David. Pero sa lahat ng situations, mapa-victory, mapa-success, mapa-down moments, mapa-grieving moments, may namatayan, may kaligayahan, may celebration. Sa lahat po ng moments, sa lahat ng seasons ng buhay po ni King David ay absolute yung kanyang faith. Hindi nagbabago. Hindi natitinag at hindi nag-waver. Kumbaga hindi niya binabase sa circumstance. Nasa down moments ako ngayon so wala akong pananampalataya. Hindi muna ako mag-worship at saka mag-praise sa Panginoon. Hindi ko muna siya pasasalamatan kasi nasa down moments ako ng buhay. Hindi. Mapa-down moments kahit na flat or rough road mga kasombreros, sa high heels man siya, ay pinapasalamatan niya at nandun ang kanyang pananampalataya mga kasombreros. So nowhere in scripture in this point or is this point better illustrated than in 1 Samuel 17 where David as a young shepherd boy fearlessly slew the Philistine Goliath. So alam natin yung storya na yung trust niya, yung pananalig niya at pananampalataya sa Panginoon ay hinarap niya si Goliath mga kasombreros na isipin mo batang maliit ka, no? 17 years old, nasa teens pa siya mga kasombreros ng kanyang edad, pero andun yung kanyang pananampalataya, grabing pananampalataya, kumbaga fearless at saka audacious mga kasombreros yung kanyang pananampalataya.
yung tiwala niya sa Panginoon na hinarap niya yung greatest warrior si Goliath. Hindi lang basta-basta Goliath. Pag sinabing Goliath, kinatatakutan ng mga Israelita, mga kasembreros. Siyang greatest among the greatest warriors of Israel, mga kasembreros. And yun nga, no, talagang dineliver ng Panginoon because David was having that kind of faith. So David was fully aware that God was in control of his life, and he had faith that God would deliver him from impending danger. So yun nga, to cut a long story short, ay nagtagumpay siya over Goliath, mga kasamas. And tingnan natin yung leadership na part, no? Leadership angle ng ugali ni King David, mga kasamas. Kasi isa siyang leader, isa siyang presidente, mayahambing siya sa isang king and queen sa mundo ngayon, mga kasembreros. So when we think about the leadership, King David's reign always stands out as a fascinating example. So nagsastand out talaga ito. From his humble beginnings as a shepherd to becoming one of Israel's greatest kings, David's journey is packed with lessons about courage, faith, and the weight of responsibility. So yung faith, mga kasembres, kasi diba kung ikaw leader, kung ikaw tatay, kung ikaw nanay, kung ikaw breadwinner, kung ikaw ay simpleng purok leader, no, kahit ikaw simpleng chairman or kapitan or kagawad o kahit na sino man dyan, mga sa ating society, small community in particular, ay kung nandun yung dapat may puso tayong ganito, mga kasembres. Meron siyang courage, may pananampalataya, at saka weight of responsibility. It's not just about the title or position. His story isn't just about victories and triumphs. It's also about navigating challenges and owning up to mistakes. So, kapag responsible ka, mga kasembreros, meron kang sort of accountability na since ako yung nakatalaga dito, ako yung naka-assign dito, kahit na sa mga sa mga workers, no, sa kumpanya or sa trabaho, teacher ka man, ikaw man ay employee, ikaw man ay isang anak, no, isang asawa na naka-assign sa gantong trabaho. Kapag may mali dyan or may papabulilyaso sa iyong so aminin mo, no, you have to accept and you have to own it. So ito yung sasabi natin dito. So napakaganda actually. So sa leadership din, dapat balancing leadership. May balance siya, mga kasembreros. Si David, bagaman siya ay a man after God's own heart, meron siyang flaws, meron siyang imperfections, mga kasembreros, kagaya sa atin, no? Pinaka tumatak nga dito talaga yung adultery niya with Bathsheba, mga kasembreros, na kung saan ay inagaw niya, no? Nagkaroon siya ng relasyon dito kay Bathsheba na asawa ng isa sa kanyang mga soldiers na si Uriah. So, pero, ang sinabi dito after sa mga verses, mga kasembreros, na 2 Samuel 11-12, ay inako ni David yung kanyang pagkakamali. And sa Psalm 51 nga, yung prayer niya dito ay create in me a clean heart, O God. So yung willingness niya sa pag-take ng responsibility, ng accountability sa kanyang kasalanan, ay nagpo-provide sa atin ng modelo o ng example ng accountability. And kahit na sa atin sa bahay, ako kapag ako nagkamali, talagang inaako ko, no, talagang ako yung sasabi ko na pasensya na, sorry, ganun. So it's a sort of accountability, small accountability, mga kasos, really matters. Leadership isn't about perfection but seeking God's guidance in owning up to mistakes, mga kasombrero. So sa mga government leaders natin, kahit sa mga barangay, no, sa mga small community natin, kahit na sa mga pahaluwagan, di ba? May sa mga cooperative na kahit na sa group of friends lang natin, mga kasembreros, nandun dapat yung governance rooted in trust, okay? Yung tiwala. Yung tiwala kasi kapag na-break yan, lalong-lalo kapag usapang pera, no? Sa magkakaibigan talagang nag-aaway, magkapatid nag-aaway, no? Pamilya nag-aaway dahil lang sa hindi na bayad ng utang, ganun, mga kasembreros, no? Ang technique, nalaman ko ito sa isang Christian din speaker or motivational speaker. Kapag kayo po ay, kunwari, sa lahat na sa buhay marami kayong pera, tapos may nanghihiram sa inyo, tapos parang isipin mo na hindi siya nagbabayad talaga, ang gawin ninyo, ibigay nyo na lang. Okay? Parang, kunwari, hihiram siya ng 5,000, pero 1,000 lang yung pera mo. So, kung yung kaya mo namang ipahiram, so ipahiram mo na lang yun, parang hindi ka na mag-expect na mababayaran niya. Pero kapag paulit-ulit na, ay doon na kayo mag-isip, mga kasembre. So parang gano'n lang siya. Pero at least, naging tulong ka sa kanya. Hindi niya sasabihin o parang hindi, walang regret na
grabe naman to, sobrang madamot, parang ganun. So, instead of papahiram, para hindi ka na mag-expect, ay ano mo na, ibigay mo na lang mga customers. And yun nga, no, talagang practical ways or takeaways natin kapag leadership ang pag-uusapan, ay si David po ay inuuna niya talagang Panginoon. So yun ang pinaka, before making decisions, he would seek, he would turn to God, to prayer and scripture and the word of God for guidance. No, ganun dapat ang ating ginagawa. And kahit na sa ating buhay bilang normal na faithful believer of Christ, dapat po ay inuuna natin ang Panginoon sa ating buhay araw-araw. So napakaganda actually, no, mahaba. Kung siguro isa-isay natin yung pagiging example ni David as leader, as a family member, ay kung baka mauubos ang isang araw mga kasembreros. Pero nga, sa ating buhay, dapat we should have accountability, yung malapit sa Panginoon mga kaso, seek God first. Unahin natin ang Panginoon sa ating buhay by reading His Bible, listening to His guidance, yung word niya talaga sa Biblia, kasi hindi naman siya automatic na marinig mo na, oh, gising na, oh, ito dapat yun. So hindi naman ganun mga kasos, dapat ang Bible talaga ay binabasa natin for His guidance and counsel. Alright, so lang po in the meantime nawa po ay pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa in the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ. And everyone said, Amen and Amen. See you sa next segment mga kasembreros, and paalam po. I love you all.